Palakpakan po natin yung maliit na bata doon who led us in a very, very great worship. Kanina, tingin ako ng tingin. Sabi ko, sino kasi natatakpan siya nung una? Akala ko yung uncle. Tapos yung anak pala namin, yung anak namin. Anak tawag ko sa lahat ng bata. Anyway, yun. Tapos kaya kanina, nag-chill kaming lahat. Ano yung taon lang yun? 3. Ito, joke lang. Anyway, today is 14th of December. Tapos ilang araw na, susunod ay Pasko na. Pero bago magpasko, meron po tayo munang sambang gabi. Tapos may Christmas Eve. Tapos Pasko na. Pagkatapos ng Pasko, anong susunod? New Year. Tapos na ba ang mga maliligayang araw na iniintay? Yes or no? Parang di nyo alam ang sagot, ano? Yes or no? It is no. Kasi pagkatapos ng New Year, para sa ating victory may kawayan at every nation, it is a time to pray and fast. Yes, di ba? Ganun pa rin yung ganun pa rin yung excitement na parang Pasko, na parang bagong taon pa rin ang prayer and fasting. Hello, Pastor, prayer and fasting, walang kainan. Parang malungkot. No, this is a time of the year that we as a church would really take time. Corporately, individually, at the same time, pupunta muna tayo sa Panginoon. Bago na yung taon, 2026, lalaban ba kayo sa mundo nang wala ang Panginoon? Kaya, magpunta tayo gawin natin ang prayer and fasting sa January 5 to 9. It is not just magpapakahirap ako, magpipinitensya ako, hindi muna ako kakain. Hindi ganun ang prayer and fasting. A prayer and fasting is a whole week na consecrated ka kay God. Kaya ka nga hindi kakain, it is that parang siniset deny mo, tapos magkakaroon ka ng time na ibis na kumakain ka, nakatuto ko kay Lord. Di ba meron kayong alas 12 na lunch break? O hindi ka muna kakain. Pero dun sa pwede lang hindi kumain, mga diabetic na katulad ko, ay hindi po pwede. Pero di ba magko-consecrate ka at hindi lang basta hindi kakain. Pag prayer and fasting, nagbabasa ng devotion at Bible. Either you do it in the morning, in the tanghalian, or sa gabi. So, ganun po yun, and then pray. Ask the Lord, Lord, I want to really just be with you. Saka na muna yung susunod na prayer, just to be with you. I will be taking this time every day, January 5 to 9. Lord, tayo muna. Sarap kaya, naranasan nyo kanina yung worship natin? Ganun ang gawin natin sa prayer and fasting every day. And then, read the Bible and pray. Tapos, ang maganda nito, sa umaga, dun kayo sa office, sa eskwelahan, o sa bahay, pagdating sa gabi, we'll start our prayer meeting here. We'll start with, anong date? 5 mismo. 5, 6, 7, 8, 9. 5 na natin kasi 3. Pag mid-year, 3 lang, no? Lolo nyo, nawawala na. So, every night, pupunta po tayo dito and let's pray together. Ang encouragement namin sa inyo is to come and have this corporate prayer there. May magpe-pray pa rin kayo sa inyo at meron pa rin tayong ipagpe-pray sa iba at ipagpe-pray yung one another. So it's, di ba, hindi pa tapos ang Pasko, hindi pa tapos ang bagong taon, meron pa, yehey, prayer and fasting. Okay. January 5 to 9. Bakit ba ang taas ng energy ko now? Anyway, baka nakakain ako ng matamis. Yan po. May tanong ako sa inyo. Bira ako magsimula sa tanong, When was the last time in our nation history na sinasabi ng mga Pilipino na kailangan namin ng pagbabago, bagong pinuno, bagong presidente, bagong gobyerno? Ngayon, ngayon, di ba po? Pero nung nakaraang taon, di ba, parang ang tanong natin
Lagi naman. Di ba parang taon-taon, season-season, panapanahon, palagi tayo sana bago na lang, sana bago na lang. Pero pagdating ng eleksyon, lahat tayo parang sabay-sabay, naku, sana magkaroon ng pagbabago, mabago ang pinuno, mabago ang everything. Sabay-sabay. At pagkatapos nito, yes po hindi na naman, yung signal po natin na naman. Lang po. Ayun na. Eh di ba magbobotohan tayo? Tapos yung binoto mo, natalo. Yung binoto nyo ng gusto ng iba, nanalo. Anong sabi niya? Tapos ito na nangyayari sa atin. Ang sabi niya, I told you so. Kasi yun yung binoto mo. Tapos, yung binoto na natalo, tapos palpak naman yung naboto nila, anong sasabihin? Hoy, kala mo ba yung binoto mo, kung nanalo, magiging maayos ang Pilipinas? Oy, hindi din. So, away, at lalong imbis na nagkakaisa tayo ay nagkakaroon ng kaguluhan. Pero ang tanong, sino may kasalanan? Ang mga botante ba? Ayan, boto-boto kayo, milyon-milyon pa kayo. Yung binoto nyo kahit milyon, pumalpak naman. O kaya, hindi man sila, mukhang ayaw mag-signal lagi. So, baka naman yung binoto mo mismo, yung pinuno, baka siya ay abusado. Ayaw. Ayan. O kaya, ang nagkamali ay ang botante at ang mga pinuno. Ano ba kasi talaga ang hinahanap nating mga dapat? Nagkakagulo na siya. Parang Pilipinas sa paghahanap ng ano. What or who should we vote as a ruler? O kaya, what kind of a ruler are we looking for? On the second week of our series, From the Cradle to the Cross, we will be looking at we will be looking at God's promised ruler. At dito, the ruler who would not only sincerely serve, but what? Secure our lives, and not only our lives here, but in our eternity. The promised ruler of God is also the good shepherd. Parang ang ironic, ano? Ruler, tapos shepherd. But I tell you, kay Jesus Christ, it goes hand in hand. Okay po? Let us all stand up and also basahin po natin yung text natin. Sa Matthew 2 verse 1 to 12. Bumupunta siya. Please, G. So when our Bibles go to Matthew 2 verses 1 to 12. Pag na po tayo at say Amen. Amen. Let's read. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and we have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for so is written by the prophet. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler, who will shepherd my people Israel. Then Herod summoned the wise men secretly, and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child. And when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy.
And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Thank you, G. Let's pray. Father, we thank you, Lord, that this time, once again, we go back to Bethlehem and to the manger, Lord, where you begin your rulership and the kingdom of God established, Lord. This afternoon, let the kingdom of God, let our lives and our hearts and our home be the manger when you will establish further and stronger your kingdom as our ruler and also as our shepherd. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, be seated. Okay. So, sa Bible, the Old and the New Testament, there are people who were invited to receive the promised ruler, the promised king, the promised president, the promised leader. On both occasions, yung invitasyon ng Diyos sa mga taong kanyang sinasabing may bagong tagapamuno ay sinasabi ng Diyos during what? Distressing time. Ibig sabihin talaga, ang sitwasyon nila noon, nangangailangan ng bagong pinuno. Kaya nung unang sinabi ang pagdating ng bagong pinuno, sa panahon ni Micah, ito yung sinasabi, "Now master your troop, O daughter of troops. Siege is laid against us with a rod. They strike the judge of Israel on the cheek." Ang ibig sabihin po nito, tanggalin ko na to para kayo na lang. Ha? Yan. Ito na lang po. Ano daw ang distressing time nila? Siege is laid against Judea, against Israel or Judah. At ang nagsisiege sa kanila ay ang malakas na makapangyarihang Assyria. At hindi lang basta ganon, sinabi din dito sa prophecy, they strike the judge of the Israel. Ang ibig sabihin ng judge, yung ruler. So ito yung malaking mas makapangyarihan na Assyria. Yung pinuno na asahan sana ng Judea ay ang kanyang hari, ang ruler ay strike sa cheek. Ang ibig sabihin doon, iinsultuhin. Yung term na strike that cheek is to insult the king. Kaya ano ngayon, kung ikaw ay nandoon sa bayan na yon, yung magtatanggol sa iyo ay iinsultuhin. So wala kang pag-asa. In fact, the ruler of Israel, si King Hezekiah, has no defense for his own. Pati siya magtutumba. At ang sabi pa dito sa prophecy, the ruler cannot protect his people and there is no ruler of Israel to protect the nation. Ikaw, Israel, ano pang pag-asa mo? Wala nang mga hari na darating na pwedeng proteksyonan ang Israel. Pag sinabi ko ito, wala na kayong aasahan sa Pilipinas. Wag naman. Then wala nang matinong pinuno. It was long period. Dito naman sa New Testament, it was a long period, empire-wide relative peace by the Roman Empire. Ang Israel, Ang Israel, nung time naman yun, di ba, Assyria, sumunod, Babylon, sumunod, Persia, sumunod, Greek, sumunod, Roman. Totoo nga, lagi silang nasasakop. Pero pagdating ng Roman Empire, may tinatawag silang Pax Romano. Ibig sabihin, nung time na yun, it was a long period of peace kasi yung Roman Empire, binigyan sila ng kapayapaan, hindi gera. Tinulungan sila. Unfortunately for Judah, yung dawman na inalagay doon ng king ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, hindi din siya tamang ruler. Kaya imbis na yung buong empire ng Romans ay mayroong peace, ang Judah hindi. Kaya sabing ganun ni Matthew, parang ito ay dapat. Tingnan niyo po. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king. Sino ang king nila nung time na yun? Si Herod. Si Herod the king ay brilliant. Kaso scheming. Corrupt.
Skinny siya, ibig sabihin, brilliant siya, magaling siya, pero mayroon siyang daya. Puro lang siya pakamig. He is an extraordinary builder. Marami naman siyang pinapatayo, pero pakamig siya. In fact, he is ruthless and paranoid tyrant. Tingnan mo naman ito bagong ruler nila doon. Tyrant, alam niyo bakit siya paranoid? Pinatay niya, nanay niya, grandfather niya, pinatay niya yung tatlo niyang anak na lalaki kasi aagawin daw ang trono sa kanya. Insecure ang lolo niyo. Pero nandoon sa kanya ang kapangyarihan. Ito nung time na si Kristo ay ipinanganak. Look at the predicament of Israel during that time. Naghahanap sila ng ruler. But here comes the promised ruler. Balik tayo kay Micah. Alam niyo na, naalala niyo yung predicament ng Israel nung time nila, Assyria. Okay? Anong sabi nung time ni Micah? But you, diba? Uupakan yung hari niyo. Under siege kayo. Pero meron sinabi sa Micah, anong sabi ng Diyos? Pero, look at the great contrast. You, O Bethlehem, Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you what? Shall come forth for me one who is to be the may pag-asa, may darating, whose coming forth is from of old, from ancient days. God would raise up another ruler from David's line and hometown, Bethlehem. Kasi yung Bethlehem, saan daw magagaling? Sa Bethlehem. Saan pinanganak ang hometown ni David? Sa Bethlehem. Kaya sa amin ganun, sa linya ng Bethlehem, darating ang bagong ruler. Therefore, he shall give them up until the time when she who is in the labor has given her birth. Pero sabi dito, lahat ng susugod sa Israel, lahat ng ruler nila, papalpak. Kailan lang hindi magwawagi kapag yung sinasabing si Mary, ay magkakaroon at magsisilang ng anak. Parang ang tagal, ano? Panahon pa ng Assyria. Tapos sumunod, Babylonia. Susunod, Persia. Susunod, Greek. Susunod, Romans. Pero may pinangako sa kanila na bagong ruler. Israel will be lost without a good human king until the promised ruler is born. Siguro talaga, no, si Matthew, nung ginagawa niya to, sabi niya, diba? Isipin mo yung haba ng pag-iintay and then, finally, this is it! Dumating na ang ating pinakahihintay. God is to start all over again. A new kingdom, a new world will be inaugurated with what? With the birth of the ruler from what? Bethlehem. Bakit kaya distinguished sa bayan ng Bethlehem? Bakit distinguished sa linya ni David? From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old and from ancient days. Alam niyo ba ibig sabihin nito? Ito ay pinangako at pinlano na noon pa. From what? From of old means existed before time. Si Kristo pinangako na sa atin yan, na magrulul siya, bababata siya sa lupa, at magbibigay ng kapayapaan, at mamumuno, wala pa tayo. From old, ancient, old days. The Lord planned to save us bago pa tayo na likha. Kasi nung nililika tayo, alam ng Diyos na tayo ay lahat babagsak. At pagbagsak ng buong mundo, kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya bago pa lang tayo nilikha ng Diyos, mayroon ng promise ruler. Ang ibig sabihin, from old and from ancient days. And ancient days also means, nung time ni Micah, ninuno nila si David. Doon pa sa panahon ng mas maagang panahon, kumbaga parang panahon ni Magellan. Pinangako na ang pagdating
nang mula kay David isisilang ang tagapagligtas na ruler. Dito po yon. I will raise up, kausap niya dito si David. I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his what? Kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom, not dito lang, kundi forever. Kaya si Kristo pinangako from eternity, from forever, at maghahari siya forever and ever, holy forever. The God, the Lord that we are worshiping is from forever to forever. O, sinong ruler ang gusto nyo? God, our ruler, is true and faithful to His promises, and formidable and steadfast to finish and make do His plan for all of us. Konti lang ako. Minsan meron tayong pag-iintay, right? May pangako si God, right? Pero sa ngayon, parang wala nang mangyayari. 2026 na. 2020 ko pa yun inaantay. But God is faithful. Yung pangako niya from eternity past to what? Eternity forever. But He fulfills. We are celebrating the fulfillment of God's promise and plan. Ang kailangan lang, sabi nga, kaya pinopronounce ang pagdating at ang pangako ng Diyos para magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya at pag-asa hindi sa anumang ruler, kundi sa nag-iisang hari ng mga hari sapagkat ang ating Diyos ay faithful. But you, O Bethlehem, Ephrata, who are too little to be among the clans. Tingnan niyo po yung kanyang description. Ano yung Bethlehem? Little. Hindi nga kilala. Naku, parang kilala ko lahat ng lugar. Ano kaya hindi kilala? O nakapunta na kayo sa, wala akong makuha. Di ba yung hindi kilala? Eh, pag sinabi kong Tondo, kilala nyo, right? Sa Lusoy, alam nyo? Sa Lusoy. Sapa, kilala nyo? Hindi. Kami kilala namin, Sapa. O, hindi nyo kilala? Ang Bethlehem, ganun. Hindi siya kilala, pero saan daw magagaling si ruler? Sa hindi kilala. In fact, sa listahan sa Juda, kung sino yung mga bayan-bayan, hindi kasali ang Bethlehem. Pero ba't ngayon, sikat na sikat ang Bethlehem? Oh, little town. Pakantahin ko pa, Bethlehem. Bakit? Bakit manggagaling ang ruler na iniintay sa hindi kilala? Kasi lalo na ngayon, ano tayo? Compared to the high-profile standard of the world in choosing the true leader, the leader, God goes to the simple beginning and humble stand. Kaya nagugoyo tayo, nabubudol tayo, pag sikat, pag maangas, yun na ang leader. Sa class president mo, pag dumating, gumawa ganun-ganun, yun na, leader na yan, presidente na yan, para sa natin. So may tendency tayo tumingin sa mga hope natin, sa mga maangas. Look at the example of God. He is from the nowhere Bethlehem. But galing doon. So tingnan po natin yung wag tayong sumali sa standard of the world. Hindi kung sinong sikat, lalo na ngayon lahat na lahat sikat. Parang wala nang hindi sikat. O magti-TikTok lang ako niyan. Sisikat na ako. Ang bilis. Yun nga lang, may nag-view ba? The situation in Israel under King Herod during the time of Matthew made the prophecy of Micah very relevant just in God's time. Diba si King Herod? Kailangan na nila ng bagong pinuno. Eto na. Yung prophecy ni Micah muling pinarinig. They told him, Bethlehem o Judea, so for it is written by the prophet, Micah yun, and you, O Bethlehem, in the land of Judea, by no means least among the rulers of Judah. Kanina sa Micah, least among the clans of
Judah. Pero dito sinabi na rulers kasi ina-overemphasize that they were looking for the ruler and the ruler is coming for Judah. And from yours you shall come a what? Tingnan nyo to, a ruler who will what? Shepherd the people. Ano ba tingin niyo sa ruler? Di ba utos to, utos doon, astig, no? Tapos, biglang, shepherd. This is the kind of a ruler that the Lord has promised and the King has promised to us. A shepherd. Di ba, silang-sila yung sa pananaw ng mundo. Ng klase ng ruler. Sa pananaw ni King Herod. Pero he becomes now a ruler and a shepherd. Napakababa ng tingin. Pero look at this. From clan to the ruler, emphasizing the kind of rulership and leadership of Jesus Christ. Kasi shepherd ang pinangalan sa kanya. Ang klase ng kanyang pamumuno ay katulad ng isang pastol. The ruler and leadership was that of shepherding and servanthood compared to the world and worldly leaders. Ang mga leaders natin karamihan ay self-serving, palautos. Taga-tas-as. Hindi, joke lang. Tas, utos dito, utos doon. Kapangyarihan. Pero pag tinignan mo siya, sa metaphor ng shepherd, it is so different. This is the kind of God that we have. It is supposed to be the kind of a Lord that we should have. God's promised ruler is the good shepherd. Nung una kong naging Christian, ang unang symbol sa akin ni God, the good shepherd. Ang una kong na-memorize, Psalms 23, the Lord is my shepherd. Baguhin natin, Micah. The Lord is my Lord. But He is also my shepherd. Balik tayo kay Micah. Tingnan nyo kay Micah. Anong explanation niya? Description of the ruler coming from Bethlehem. And he shall stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord is God. And they shall dwell secure, for now he shall be great to the ends of the earth, and he shall be their peace. The metaphor, tingnan niyo po, yung shepherd. Ang layo sa king, pero shepherd siya. Bakit ginagamit ng Bible ang shepherd? Shepherd signifies his role as what? Loving, protective leader who guides, who take good care of the sheep, for actively leading them from the front, knowing each individual, offering provision, especially spiritual, and protection. Di ba pag shepherd parang tatay? Pag shepherd parang nanay, loving. Nakakita ba kayo naninipa na shepherd, sinisipa yung sheep? Ano ginagawa ng shepherd sa sheep? Kapag lumayas, anong ginagawa ng shepherd sa lumayas na sheep? Hanapin! Kaya meron tayong parable of the lost sheep. Sino dito lost sheep? Oh, taas na ako. Oh. Hinanap ako ng Lord. Pag matigas ang ulo, anong gagawin ng shepherd? Meron siyang rod and staff. At alam mo, pag ulit pa, tumakas pa, ito po, ginagawi talaga to ng mga pastol. Pag ulit ng ulit, ang gagawin niya, babalian niya ng buto. Ng paa. Babalian niya, hindi sa leeg ha. Patay yun. Ganyan. Tapos iuwi niya, lalagay niya dito sa balikat niya, iuwi niya. Kahit dinidisiplina, mahal pa rin. Pag dinidisiplina tayo ni Lord, mahal pa rin niya tayo. Kasi ayaw niya tayong aalis ulit, mawawala, maliligaw, mahuhulog sa bangin. Kaya kailangan niya, kaya pag binalian, para ikaw ay matuto. Tapos inimend niya ng inimend, mababago na yung ugali ng pasaway. So this is the kind of a shepherd that we have. Tapos siya ang nauuna, di ba? At maganda yung description dito. Tingnan niyo yung shepherd. John 10:12. He who is hard-handed and not a shepherd, who does not own the sheep, yung ba yun?
binabayaran lang. Sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. O, diba? Nagtatakasan. Yung mga nahuli ngayon, tumatakas na, hindi na bumabalik. Sana bumalik lang yung pera natin, diba? Sila nagtatakasan. Diba? Naglalaglagan sila at nag-iiwasan. And the wolf snatches them and scatter them. Sinong kawawa? Yung mga sheep, pag yung hired lang. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Anong sabi ni Jesus Christ? I am the good shepherd. I know my own and my own knows me. Totoo, kahit gaano kadami yung pinapagpastulan, kilala ng Diyos, ng shepherd. Totoo to hindi lang si God. Yung shepherd, kilala niya yung mga pangalan. Alam niya yung kembot ng puwet pag lumalakad. Alam niya kung sino palagutom, tamad, alam niya yun. He knows, at nauuna siya, hindi kayo namuna, baka may work dyan. Hindi, nauuna siya. I know, and I know my own. Just as the Father knows me, and I know the Father. I lay down my life, says the shepherd. No one can what? Grabe, kilala tayo ng Diyos. Alam mo ba yun, to know that God knows you? Your name? That God, bago ko pa na pinilabas na magiging gwapo ka, alam na ng Diyos, gwapo ka sa loob ng tiyan ng nanay mo. Alam niya kung gaano ka mag-e-excel. Alam niya, nilagyan niya yun ng alam niya beforehand. Kung hindi ka naiintindihan ng mundo, naiintindihan ka ng God, naiintindihan ka ng shepherd, hindi ka mag-iisa sa shepherd natin. And in fact, He laid down His life. My Father has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Huwag lang kayong kumikilos na umalis. Pero kung si God ang hahawak sa inyo, hindi kayo mapapahama. That is the good shepherd. Now, di ba? Nag-invite si God sa ruler. Sino ang tatanggap sa ruler? Let's look at the invitation of God, promised ruler, the good shepherd. Tingnan po natin. Ang unang in-invite, balik tayo ulit sa Matthew. Sino yung nandoon sa Matthew 2? Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Mga hindi to Jew, mga taga-Iraq to ngayon. Mesopotamia sila galing. Saying, where is he was born king of the Jew? Hinahanap nila. Hindi sila Jew, pero hinahanap nila yung pinangakong king of the Jew. Buti pa sila. For we saw stars when it rose and had come to worship Him. Sila po ay astrologer. Tumitingin sila sa mga binabasa nila ang bituin at buwan. Tapos sa pagbabasa nila ng bituin at buwan, meron silang nakita na star. At ang sa interpretation nila, merong isisilang, kapag nakita na ito, may isisilang na ruler from Bethlehem from the Jew. Kaya interesado sila. That is God's invitation to the non-Jew. Sinong in-invite? Hindi mga Hudyo lang. Sinong in-invite? Mga Pilipino. Tayo. In-invite. We are no Jew. Yet, yung pagdating ni Kristo sa araw ng Pasko na pinagdiriwang natin, sinasabi may darating na hari and we accepted that. Yung astrologer, may insight sila sa observation para sila ding mga Madam Auring na binabasa ang stars. Tapos, ang binabasa ang palad, ay naku, bukas, siswertein ka. Pagpag mo lang dyan. Medyo may ganun sila. Kaya kahit nagbabasa sila ng star na ito, parang andun pa rin yung belief nila sa sarili nila at sa mga kung sino man ang espiritu nagbigay sa kanila ng kapangyarihan i-interpret. So nakita niyo po yun, di yun sila. In fact, galing sila, definition yan galing sila sa evil spirit. Kaya huwag kayong magpapahula kung umano pa yun ni Nostradamus, meron siyang anointing. Ay naku, nagkatotoo. Ayan na, magkakaroon na naman ng ng pagtatapos ng taon.
magpiprediction sa pagsisimula ng taon. Si ganito, sisikat yon, ganon. Pero kanino galing yon? Kung sumakto, hindi sa Diyos yun. Gets? The same goes with them. Sino dito nagbabasa pa ng horoscope? Pum, uso pa yon. Pero parang ganun sila dati. It is also, according to the Bible in the Old Testament, a rebellion against God. Kasi ang gumuguhit sa palad mo at sa buhay mo ay palad, stars, buwan. Huwag natin iniasa sa bituin at buwan at sa guhit ng palad ang ating mga buhay. Iasa natin kay God. Tapos nito, after listening to the king, di ba, pinatawag sila kasi ito na naman si Paranoid. Si Paranoid na hari. Sabi niya, narinig niya kung meron daw. Eh di, siyempre, napaparanoid na. Ang lolo mo, meron daw king. Dito pa sa amin. Kalahi ko pa. Patay na ako doon. Tanggal ako. So, pinatawag niya. They went to their way and behold the star that they had seen when it rose, went before them until it came to rest over the place where the child was. Di ba meron na silang alam na star? Muling lumitaw yung star. Pagkakausap nila sa Haring Herod, lumitaw ulit yung star. At nakita nila to. When they saw the stars, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and wept. Grabe. So nakita nila saan sila nagsimula? Sa kanilang paniniwala. Paniniwala na may ibang Diyos. Ang Diyos nila, buwan, stars. Pero nung nakita nila ulit, this is no ordinary star. Kasi muli siyang sumulpot at nilid talaga sila sa kay Jesus Christ. At nung makita nila si Jesus Christ, they worshiped Him. Nakita po nyo, it is beyond the wise men's astronomical observation and interpretation and pagan divination. Hindi doon sa kanilang paniniwala, it is God's way to invite the wise men or the Gentiles with foreign God and beliefs to accept the offer of the promised ruler. Kahit hindi Kristiyano, kahit hindi Hudyo, ang Diyos ay nagpakilala. Ang tanong, they worship Him. Sa sobrang pinaniwalaan nila si Kristo na siyang ruler, hindi sila bumalik sa insecure na si Herod. Inisahan nila ang insecure na si Herod kasi pas pinaniwalaan nila ang tunay na hari at ruler. Matthew clearly sees this is an acceptable Gentile response to genuine revelation despite beginning with doubtful beliefs and means. Kahit nagsimula sila sa parang hula-hula, they found the truth and the true ruler. This foreshadows God's revealing the promised shepherd to the Gentile believers. Ang sabi din sa Micah, that He will be the ruler of every nation. Ito ang example, the wise men. At kasama tayo sa wise men. Iba din ang mga paniniwala natin dun eh. Tapos si Kristo, maliit lang. But now, Jesus is our ruler. Tingnan nyo, puntahan natin. Nagpakilala rin naman si God kay Herod eh. Diba? Kasi narinig niya yung sinabi ng wise men. So, sabi niya, when Herod, the king heard this, he was what? Troubled, and all Jerusalem with him. Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his stars when it rose, and I have come to what? Sabi niya, sige na, sabihin niya sa akin, mag-worship din ako. Sabi niya sa wise men. Pero alam niyo po ba, nung narinig ni Herod, na merong ipapanganak na hari, na trigger ang lolo niyo. Diba insecure siya? His rulership was challenged. The people of Jerusalem was equally disturbed. Na-disturbed din sila doon sa upper verses. Because they feared Herod's paranoid and delusional ranges to protect his rule. Ano ba ginawa sa history nila?
Ano ba ginawa ni Herod nung merong parang aagaw ng trono niya? Ano ginawa niya sa asawa niya? Sa nanay niya? Sa lolo niya? Kahit tatlo niyang anak, lahat sila. Kaya magwawala itong hari na ito. Indeed, ano nangyari? In verse 16, then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and all that the region who were 2 years old and under, according to the time that has ascertained from the wise men. Siniguro niya, 2 years ang gap. Patayin niyo lahat ng lalaki, anak na bata, para patay yung sinasabing promise ruler. Ganon ka-insecure si Herod. Ano yung mundo natin ngayon? Puno tayo ng mga insecure leader. At dahil insecure sila, ano gagawin nila? Sisiguraduhin nila na mag-stay sila. Kaya yung anak, kaya may dynasty. Insecure sila, kaya kailangan, bago ako mawala dito, sisiguraduhin ko na magkakamkam ako ng pera. Because of the insecurities of the world leaders, we are not being administered well. Kasi lahat sila ay pakamig. To the point na katulad ni Herod, he would even kill his own family because of his insecurity. Kasi ang sa kanyang Lord ay walang iba kung hindi ang sarili niya. Maring di naman tayo leader. Pero sino ang Lord para sa atin? That's our biggest problem. Pag-usapan na ng Lord, pag-uusapan na ng King, sino ang Lord mo? Sino ang King mo? Aminin natin as human, ang gusto natin, sino ang Lord? Sino masusunod? Walang basagan ng trip. Lahat tayo parang gano'n. Kaya magulo ang mundo, right? Kailangan natin ng shepherd. Gets? At ngayon, dahil Christian na tayo, katulad ni Herod, Kristiyano din naman siya, or Jew naman din siya, bakit di niya kinakalala ang pinangako ng Diyos na Lord? And the same goes with us. At times, we don't really acknowledge the Lord as our Lord. Tayo pa rin na susunod. Ang example pa natin dyan ay walang iba kung hindi ang mga Jew, yung mga priest. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them, where is the Christ to be born? They told him about the prophecy. Alam ng mga priest na isisilang sa Bethlehem. Pero bakit di sila umakto? Bakit nung meron nakakita na mga star, yung mga wise men, ay doon na ba? Bakit hindi nila pinansin? Hindi din sila tumatanggap. Sinong gusto ng Pharisees? Ng scribe? Sinong Lord? Sila. Nag-aari-arian sila sa Jerusalem. Kaya, ang ibig sabihin natin dito, the value of biblical revelation, baliwala kung nare-reveal sa atin, and yet we do not submit to the Lordship of Jesus Christ. Baliwala na natututunan natin ng Panginoon, and yet we do not accept His Lordship and Kingship and Rulership. Dati wala kang alam. Nung alam mo na, siya babalik ng Lord. Knowledge of Scripture does not guarantee that the heart is right with God. Kung alam lang natin. The priestly opposition to Jesus shows the fact the rulership and even Christ being the shepherd are being refused by His very people, even of those who claim to be His believer. Kaya kung believer tayo, sabihin natin, I am not the Lord of my life, but Jesus, the promised ruler, is my King. Tingnan nyo, on contrary, sino ang pumunta sa Bethlehem? Sinabihan din. Sino? Mga shepherd. Sino ang shepherds sa bayan ng Israel? Maliliit na tao. Simple. Hindi ko sinasabing kapag simple ka, mahirap ka, mababa ka, simple ka. Bakit sila simple? Alam nila ang priority ng puso. That is simplicity. Now, in our life, we become simple, but when we know who is God, who is the center of our life, that's simplicity. Yun yung lesson ng mga shepherd na pumunta kay God. The good shepherd became
the sacrifice love. Tingnan nyo, from rulership to what? Shepherd. Hindi natapos doon. The shepherd became the lamb to sacrifice, to be sacrificed. The darling of heaven, now crucified. Worthy is the Lamb. Ganito yung Diyos na bumaba sa lupa, na maghahari sa atin, ibinigay ang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Na ang buhay natin ay hindi lamang dito, kundi hanggang sa kalangitan. Worthy is the Lamb. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. I give them what? Eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hands. My Father who has given them to me is greater than all, and no one will able to snatch them out of my Father's hand. This is our ruler, this is our shepherd, and now this is our sacrifice. This is what God is. This is what Christmas is. Meron tayong on Christmas Day, we accept God as our what? Lord. Kasi mabilis lang tayo tumakbo pag shepherd, di ba? Sino hindi nakakailangan ng shepherd dito? Pero yung Lord, the good shepherd who became the sacrifice lamb, has universal flock. Kanino lang siya pinangako nung una? Sa Israel. Pero ngayon, anong sabi niya? I have other sheep that are not of this fold. May nawawala pa. Look at God. Hindi siya na-satisfy dito. Sabi niya, meron pa. Namatay din ako para sa kanila. Nung hindi pa kayo Kristiyano, kayo yun. Ako yun. Hinanap tayo ng Diyos. Grabe, no? Sabi ko, hahanapin ko talaga siya. Nahanap tayo ni God. Lost sheep tayo niya. Now nilalagay tayo sa universal flock. And they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. At this time, gayahin natin yung mga shepherd. Worship team, please. Ano ginawa ng shepherd? When the announcement was given to them, ang sabi niya, come. Oh, saan siya? Nawala na. Come, let us go to Bethlehem. And the Lord has again announced His coming. Sabi niya, let us go even unto the heaven and see the things which is spoken. They, the shepherds, returned, what? Glorifying and praising God, for they have heard and seen as it has been told to them. Are you ready to be like the shepherd? I am asking you to come to the manger and let us worship the one true God, our shepherd, the sacrifice lamb. Tayo po tayong lahat. Even before we give God all the glory and honor and really just worship Him, let's first pause for a moment. He is our shepherd. Allow God to just be there. I-rebirth yung lordship ni God sa tahanan natin. I-rebirth yung lordship ni God sa trabaho natin, sa relationship natin, sa simbahan natin. Father, we thank you for the message. Para kaming kami mga pastol, shepherds as well. Para din kaming mga lost sheep, but we have heard your voice. We have heard your message, and we have heard
your invitation. Lord, tinatanggap po namin ang imbitasyon mo. Binubukas po namin ang aming puso, ang aming tahanan at tinatanggap kang maging hari, maging Lord, maging ruler habang ikaw ay nagiging shepherd namin. Lord, we commit everything in us, in your glory, in your lordship, in your rulership. This we pray. And those who agree with me, say what? Amen. Say what? Amen. Jesus is Lord. Amen. Jesus is our shepherd. Amen. Let's worship God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came. While we raise our voices. Thank you for this love, Lord. Thank you for the grace time. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I
the Lord is just blessing each and every one of us. Even as we lifted His name up and His worthiness among us. Now God, as our good shepherd, is enveloping and covering each one of us this very minute. Now the Lord is acting and serving us as shepherd. Sige, sabihin nyo kay shepherd, whatever it is. The shepherd knows your need. The shepherd knows your fear. The shepherd knows your plan. Whatever it is, the worthy Lamb and our good shepherd is ministering to you one by one. He knows your name. Sakto in punto alam ng Diyos. Padaluyin ng Diyos at pinapadaloy ang iyang kapangyarihan sa inyong lahat. Be blessed. Be blessed. Be very blessed right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we all agree and say, Amen. And Amen. And Amen, Lord. Hindi pa Pasko, marami ng regalo si God.